Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, July 4, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bradley pulls up for a triple. Oh my goodness! Everything is going the Philippines' way! Gilas Pilipinas, one step closer sa pangarap ng Olympics, wagi kontra Latvia. Kopo ng Georgia susunod na sasagupain. Sa wakas, 4 na taon matapos ang pandemya, 27 bilyong pisong COVID-19 health emergency allowance ng healthcare workers ilalabas na bukas July 5. Senadora Nancy Binay, pinag-aralan ko irereklamo si Senador Alan Peter Cayetano sa Senate Ethics Committee kaugnay ng maanghang napalitan ng salita sa pagdinig sa bilyon-bilyong pisong new Senate building sa Taguig City. Ilang linggo bagong sona ng Pangulo, Makabayan Black binigyan agad ng bagsak na grado ang Marcos Jr. administration. Hollywood superstar Leonardo DiCaprio, sinuportahan ang panawagang protektahan ang Masungi Geo Reserve. At sa ating balitang showbiz, Miss International 2023 Andrea Rubio ng Venezuela nasa Pilipinas na para sa Coronation Night ng Binibining Pilipinas 2024 sa Linggo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bigo ang Gilas Pilipinas kontra world number 23 na Georgia sa katatapos lang na FIBA Olympic Qualifying Tournament ngayong Huwebes ng gabi. Naging mahirap ang laban ng Gilas sa unang 5 minuto pa lang ng first quarter. Malaki ang inilamang ng Georgia kontra Pilipinas sa score na 16-0. Pero nag-deadlock naman ang score ng dalawa matapos ang third quarter at tumabla sa 74. At pagpasok ng fourth quarter, 2 points lang ang lamang ng Georgia sa score na 96-94. Kabado ang lahat sa kinalabasan ng laban. Gayunpaman, dahil natalo ang Pilipinas ng mas mababa sa 18 points kontra Georgia, pasok pa rin po ang Pilipinas sa semifinals dahil sa quotient system. Pero number 2 team naman na sila sa Group A at daraan sa butas ng karayom para kalabanin ang top team ng Group B. Well, bago pa man ang nakakakabang laban ng Gilas ngayong gabi, na unang pinataob naman ng Gilas Pilipinas kagabi ang world number 6 na Latvia sa opening ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Sa kabila yan ng home court advantage nito. Makasaysayan nga itong maituturing dahil ito ang unang panalo ng Pilipinas laban sa isang European team sa loob ng lagpas 6 na dekada. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Mistakes will creep in. So CJ Perez brought in for this last play. And he makes the three! Ganito ang pinakita ang liksi ng Gilas Pilipinas sa pagbubukas ng FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Mismong host country na Latvia ang kanilang hinarap na kasalukuyang world number 6. Nagawa pang makalamang ng Pilipinas ng 26 points bago humabol sa third quarter ang kalaban. Nagkagulo na ang fan ng Latvia lalo't home court advantage nila kung tutuusin ang laban. Natapos ang game sa score na 89-80 pabor sa Gilas Pilipinas. Todo hiyaw ang Pinoy fans na dumalo sa qualifying tournament lalo't big deal ito hindi lang sa basketball fans kung hindi sa buong bansa. Historic win itong maituturing dahil ito ang unang panalo ng Pilipinas laban sa isang European team sa loob ng lagpas 6 na dekada. Para sa isang sports analyst, kamangha-mangha ang pagkapanalo ng Gilas itong qualifying tournament. At least that's one step na nagawa natin, and I don't know if it's really going to be taking a little longer, pero that's a good way to start kasi nga panalo rather than talo, diba? That was a spectacular win, unbelievable basically. Umabot sa 26 points ang binuo ni Justin Brownlee. 18 points at 8 rebounds naman ang inilaban ni Kai Soto. Basically parang naging match made in heaven So I think it's all about that, na parang ang sinasabi ko nga dito is like, yun nga, parang nag-sync in the same page lahat, and everybody wanted the same, yung same mission
Dagdag pa ng sports analyst, panatilihin lang ang solid na spirit ng teamwork para mas lumapit pa sa pagkasungkit ng ticket pa Paris Olympics. Pero if it works, and we can continue doing it at wala namang solution yung ibang teams, that will be great for us. And syempre, we're gonna be making history. Tiniyak naman ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone na hindi sila magpapakampante anuman ang mangyari sa mga susunod na laban. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tapos na ang paghihintay dahil sa wakas, ngayon ay nagbubunyi ang maraming health workers matapos inanunsyo nga ng Department of Budget and Management na i-release na ngayong Biyernes ang natitirang 27 billion pesos na halaga ng health emergency allowance para sa mga healthcare workers nung panahon ng COVID-19. May Balitang A to Z si Naomi Almohano. Humigit isang taon na ang nakalipas matapos opisyal na i-anunsyo ng World Health Organization na tapos na ang COVID-19 pandemic. Halos 3 taong nagdusa rin sa paghihintay sa kanilang emergency allowances ang mga public healthcare worker para sa kanilang serbisyo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic sa bansa. Lalo't naisakripisyo nga nila ang kanilang buhay, makatulong lang sa iba. Kaya naman, ginhawa kong maituturing ang i-release na 27 billion pesos na kanilang health emergency allowance. Malaking tulong pa rin po yan dahil nga maraming nag-aantay nga dahil nga itong parating na pasukan, siyempre pinangutang na ng mga magulang niya para sa tuition ng kanilang mga anak at pambayad yan doon sa mga utang ng mga nakasanla ng mga ATM ng mga healthcare workers. So malaking bagay po ito. Resulta umano ang anunsyong ito ng mga tuloy-tuloy na inisyatibong isinagawa ng mga healthcare workers sa pamamagitan ng mga protesta at patuloy na panawagan sa pamahalaan. Gayunpaman, hindi naman daw mabibigyan ng lahat ng mga benepisyaryo. Pero ma'am dito, gusto ko lang din malaman ng ating mga healthcare workers, lalo na dito sa private, na yung itong 27.4 billion, hindi pa po yan makukumpleto. Maniwala kay Saren Saike. Madaki pa rin yung kakulangan. Pero ang banat, tila isa itong pahabol. Siyempre ma'am, parating yung ating zona. At yan ay magiging report ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung ibig sabihin yan. Kaya giit ni Clumia sa Pangulo, Ang panawagan ko lang po sa ating pamahalaan, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos, ay tutukan yung healthcare system sa bansa na hanggang sa ngayon, kumbaga parang hindi pa rin naman natatapos yung exodus ng mga nurses natin. hiling pa nila sana'y taasan na raw ang sahod ng mga healthcare workers sa Pilipinas nang hindi na nila kailanganin pang mangibang bansa para lang buhayin ang kani-kanilang pamilya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Inihayag ng Department of Health na posibleng aprubahan na ng Food and Drug Administration ang bagong dengue vaccine. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, nag-apply na ang Japan-based pharma company na Takeda para sa Certificate of Product Registration ng dengue vaccine. Habang pinag-aaralan na rin ng DOH ang Walbachia program o ang paglalagay ng ganitong uri ng bakterya sa female mosquito para hindi ito magka-dengue at mabawasan ang mga kaso nito sa Pilipinas. Kinausap ko na sila last year at nag-apply na rin sila ng CPR. So naghihintay, CPR yung rehistro sa ating FDA. So yun, hinihintay lang natin ng FDA. Ang FDA medyo aaralin pa yung mga sinasubmit nilang mga requirements at pag na-approve yan, dadating Pinag-aaralan na ni Senator Nancy Binay kung irereklamo sa Senate Committee on Ethics ang kabaro na si Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay ito sa kanilang maaanghang na palitan ng salita sa pagdinig tungkol sa bilyong-bilyong pisong new Senate building sa Taguig City. Si Ian Maghanoy may Balitang A to Z. Excuse me, point. Order.
Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa DPWH. Thank you, Mr. Chairman. Dahil sa naging mainit na debate kahapon sa pagitan ni Senator Nancy Binay at Senate Public Accounts Committee Chairman Alan Peter Cayetano hinggil sa new Senate building sa Taguig City, pinag-aaralan na ng kampo ni Binay kung maghahain ng reklamo laban kay Cayetano sa Senate Committee on Ethics. Ayon kay Binay, hindi kagalang-galang ang naging pananalita ni Cayetano. The never-ending name-calling that happened yesterday for me is not for a senior senator to be saying those words. Parang is a reflection of a person that is not a statesman. Tingin ng senadora, may malalim na pinaghuhugutan ang pag-atake sa kanya ni Cayetano. This is more than just a personal issue. At the end of the day, there's an institution that I think I also need to protect. And as you can see from the first hearing yesterday, this is not really about the Senate building, right? For him, it's not about the Senate building. It's about that Makati Taguig issue, the Binay Cayetano issue. But for me, at the end of the day, I am just concerned about the institution because he is using the building for his personal ambition. Ayon kay Binay, mas kailangang magsorry ni Cayetano sa media. Inakusahan kasi ni Cayetano si Binay na namamahagi ng tanong sa media tuwing mayroon siyang radio guestings. Sinabi ng Department of Public Works and Highways na madedelay ang pagtatapos ng konstruksyon ng new Senate building ng mahigit 2 taon. Iginiit ni Cayetano na mula sa orihinal na budget na 8.9 billion pesos ay lumobo na umano sa 23 billion pesos ang budget sa proyekto, bagay na kinontra ni Binay. Para kay Senator Robin Padilla na kasama rin kahapon sa Senate inquiry, tama lang ang debate sa pagitan ng dalawang senador. Pero ako'y masaya sa mga ganong klaseng palitan ng mungkahi at naratibo kasi tayo ay nasa Kongreso. Yung mga ganong klaseng pag-uusap, talakayan, dapat mangyari yun. Yun nga lang, aminado ang senador na posibleng makaapekto sa kredibilidad ng Senado ang personal na bangayan ni Cayetano at Binay. Kaya lang, siyempre, nung napupunta na sa medyo personalan, doon na ako humihingi ng suspension. Sa gitna nito, suportado ni Padilla si Binay kung sakaling ituloy niyang dalhin ng reklamo sa Senate Ethics Committee. Karapatan ni Senator Nancy. Pwede niya talagang gawin yun. Pero kung tatanungin, stick lang tayo dun sa issue. Ayon kay Padilla, dapat pa ring malinawan ng issue sa proyekto. Kailangan nating linawin ang issue na to. Kasi ang issue na to na patungkol sa building, tatama sa ating lahat. Dapat malinawan itong mabuti kung magkano ba talaga ang ginastos at kung kailan matatapos ito. Yun muna ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Sa ngayon, wala pang sagot si Cayetano hinggil sa plano ni Binay na ireklamo siya sa Ethics Committee. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Ilang linggo bago ang nakatakdang ikatlong SONA ng Pangulo sa July 22. Nagbaba na agad ng bagsak na marka ang Makabayan Block sa Marcos Jr. Administration. Habang puspusan naman na ang mga paghahanda sa batasang pambansa para sa inaabangang pag-uulat ng Pangulo sa taong bayan hinggil sa kasalukuyang estado ng bansa. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Bagsak agad ang grado natin sa presidente kasi hindi dapat magmalaki sa kanyang SONA ng mga wala namang nagawa. Yan ang naging matapang na pahayag ng Makabayan Block matapos bigyan ng grado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang nalalapit na ulat sa bayan sa July 22. Anila, ipagmamalaki na naman ng Administrasyong Marcos Jr. na naaprubahan ang dagdag sweldo na 35 pesos kahit hindi naman ito nakabubuhay. Mga flowery words talagang pipiliin at malamang empty promises na naman sa usapin po ng signifikanteng dagdag na sahod. Yun naman yung hinihiling natin. Kung i-report sa atin ay 35 pesos, sabi nga natin malaking insulto ito sa mga manggagawa. Siyempre may mga
may mga pakulo no, na nagagawin para i-amplify no, yung issue ng ating mga mamamayan. So inasahan naming malaki ito, no? Mas dapat daw mapakinggan ang sona ng taong bayan. Mga panawagan ng mga magpoprotesta no sa namamamayan natin kaugnay sa dagdag na sahod, trabaho at syempre yung usapin ng pagporma ng dayuhang pananakop sa kasalukuyan. Yung paglaban ng mga mamamayang Pilipino para sa ating soberanya. Nakikipag-ugnayan na umano ang Makabayan Bloc sa iba't ibang multi-sectoral group para sa lalamanin ng kanilang sariling sona na sumasalamin umano sa tunay na kalagayan ng bansa. Samantala, puspuso na rin ang paghahanda sa nalalapit na ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Yung pinakamalaking pagbabago, yung North and South lobby plus yung back entrance, fully air condition na po yun para yung mga guests po natin very comfortable when they arrive sa Congress, pasok ko sa plenary hall. Wala namang masyadong binago sa plenary hall bukod sa mga upuan ng mga VIPs. Napakaliit po ng mga upuan noon at saka yung distansya po masyado masikip. Yun pong mga medyo malalaking guests natin, saya do yung tuhod nila sa upuan. Kaya napilitan po kami na palitan yung mga upuan na yun. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ininspeksyon ng MMDA Strike Force ang bahagi ng Commonwealth Avenue at Batasan Road sa Quezon City bilang paghahanda sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na July 22. Tinanggal ng clearing team ang mga bagay na nakahambalang sa bangketa ng Commonwealth at pinaghahatak ang mga sasakyan na iligal na nakaparada sa service road ng Batasan Road. Ayon sa MMDA, matagal na raw inirereklamo ng mga residente at local traffic enforcers ang kahabaan ng kalsada dahil ginagawa na umano itong sarili nilang parking space. This area po is considered a major thoroughfare connecting Quezon City going to San Mateo Rizal. So importante rin po na wala pong mga obstruction sa gilid ng kalsada at lalong-lalo po ang mga bangketa. Abangan sa aming pagbabalik, grupo ng mga magsasaka tumulak sa Korte Suprema para hilingin na harangin ang pagbaba ng taripa sa imported na bigas. At a Hollywood actor at environmentalist na si Leonardo DiCaprio nagpakita ng suporta sa Masungi Geo Reserve. DNR, bumanat naman. Ang may init na balitang yan, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Simula ngayong Biyernes, makakabili na ng bigas na nagkakahalagang 29 pesos kada kilo sa 10 Kadiwa Store Center sa Metro Manila at Bulacan. Ilulunsad ng Department of Agriculture ang kanilang large-scale trial kung saan makikinabang rito ang nasa 6.9 na milyong pamilya o 35 milyong Pilipino. Maaring makabili ang bawat lehitimong benepisaryo ng hanggang 10 kilo kada buwan, kada pamilya. Target ng ahensya na magkaroon din ng Kadiwa Store sa Visayas at Mindanao. This large-scale trial aims to gather comprehensive data on supply, demand, and logistics, essential for the smooth nationwide rollout of the program. Tumulak ang grupo ng mga magsasaka sa Korte Suprema para hilingin na harangin ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba ang taripa sa imported na bigas na ipatutupad na sa linggo, July 7. Ayon sa farmers groups, hindi nito mapapababa ang presyo ng bigas at lalo pa raw maapektuhan ang mga magsasaka. May balitang A to Z si Ace Cruz. Dumulog sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo na magsasaka para hilingin na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa Executive Order No. 62 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbababa sa taripa sa imported na bigas sa 15% mula sa 35%. Ayon sa grupong Sinag, iligal ang EO dahil hindi umano ito dumaan sa konsultasyon.
Anila, kung may papatupad ito, aasa na lang ang bansa sa pag-angkat ng bigas. This is a total sell-out na sa ating mga magsasaka. 'Di ba? Parang ibinigay mo na yung buong pagkain natin, iniasa mo na sa mga imported. Mali yun. Ng ating estado, kailangan pong tsakin na magkakaroon tayo ng yung independent and self-reliant economy. Clearly, EO62 will make us more dependent, especially on rice imports. Tanong nila sa gobyerno, paano naman ang mga magsasaka sa bansa? Ano ang plano ng NEDA for the next 5 years, for the next 10 years? Ano ang blueprint nyo? Ang default solution nila ay mag-import. Diba? Napakataas ng porsyento ng imported na mga imported rice natin. So paano na yung ating ekonomiya, paano na ang ating mga magsasaka? Hindi nakikita ng grupo na tuluyang makatutulong ang EO na mapababa ang presyo ng bigas dahil malaya pa rin nila ang rice exporting countries na magtaas na kanilang presyo. Parang yung tariff cut natin, binigay natin dun sa foreign farmers. Kasi yung tariff na dapat 35%, binaba natin sa 15%, and ang ginawa lang ng exporting country is itataas nila yung presyo. In which, ang nawala is yung mga farmers natin dito sa ating bansa. Ngayon, naglalaro pa rin sa 52 hanggang lagpas 60 pesos ang presyo ng bawat kilo ng bigas sa ilang pamilihan. Sa hanin naman ng ilang magsasaka, gaya ni Tatay Leonardo, kung hindi maharang ng Korte Suprema ang EO, baka mapilitan siyang itigil na ang pagtatanim ng bigas. Baka magtanim na lang kami ng gulay para baka sakali mas mura yung mga magagamit sa gulay kaysa sa palay. Wala, hindi ka makaahon. Siyempre pag susunod na kung naman, sakaan na naman, mangungutang ka na naman. Madadagdagan na naman yung hindi mo nabayaran na utang. Pero para sa Department of Agriculture, may negatibong implikasyon sakaling maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Kung magkaroon ng delay sa importation, it will also cause impact doon sa ating national stock inventory. Madidelay din yung possible na pagbaba, inaasahang pagbaba ng presyo ng bigas. Gayunman, nakahandaan niyang kagawaran sa anumang kalalabasan ng petisyon, lalo't sa monitoring nila ay pababa ang presyo ng bigas sa world market. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, ramdam nyo na ba ang pasukan? Well, naglabas na po ang Department of Trade and Industry ng price guide para sa mga gamit pang eskwela ilang linggo bago ang pagsisimula ng school year 2024 to 2025. Maglalaro sa halos 12 pesos hanggang 52 pesos ang mga notebook, abot sa 10 piso hanggang 61 pesos ang pad paper, nasa halos 14 pesos hanggang 48 pesos naman ang intermediate pad paper. Sa lapis naman, maglalaro yan sa 11 pesos hanggang 33 pesos na presyo, 3 hanggang 33 kung ballpen. Nasa 12 pesos naman po hanggang 114 pesos ang mga pangkulay, depende sa laki. Aabot naman ang 15 pesos hanggang 69 pesos ang pantasa. Ruler ay nasa 16 pesos hanggang 29 at ang pambura ay nasa 4 pesos hanggang 20 pesos. Ayon pa sa ahensya, kailangan maging mapanuri ang mga consumer at suriing mabuti ang mga etiketa ng bawat produkto. Pinagbabayad ng Armed Forces of the Philippines ang China ng danyos na nagkakahalagang 60 million pesos kasunod ng naging pag-atake nito sa resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nagsumiti na sila ng formal na demand para mabayaran ng China ang mga nasirang kagamitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Dagdag ng AFP, pinasusuri na nila ang kanilang hiling sa mga kaukulang ahensya. Nararapat lang daw na managot ang China dahil sa mga nasira. Matapos ang isinagawang bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China, nakitaan ng Department of Foreign Affairs na may magandang senyales ang naging pagpupulong para maresolba ang tumitinding issue sa West of Philippine Sea. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, ipinaliwanag nila sa China ang kahalagahan ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, maging ang 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng Pilipinas,
kapayapaan ang kanilang nais sa West Philippine Sea. Bagamat iginigit pa rin ng China ang claim sa Ayungin Shoal na pagkasunduan daw ng dalawang panig na pahupain ang tensyon sa karagatan. And yesterday there was good progress. Well, of course, there's still many issues. Sir, management of Ayungin specifically, the issue on Ayungin? Well, many of the issues were discussed. I briefed the foreign minister on current developments in the South China Sea, and I reiterated that the Philippine Patay ang isang Israeli soldier matapos pagsasaksakin ng isa umanong Palestinian sa loob ng isang shopping center sa Carmel, Israel. Isa naman ang nasugatan na agad dinala sa ospital matapos ang insidente. Kumalat naman ang isang post ng Palestinian Islamic Jihad sa Telegram kung saan sinabing isang kabayanihan raw ang isinagawang pagsasaksaka. Inaresto naman ng kapulisan ng ilan sa miyembro ng pamilya ng suspect. Nakiisa sa panawagan ng Hollywood actor at environmentalist na si Leonardo DiCaprio na protektahan ng Masungi Geo-Reserve sa Baras, Rizal. Sa kanyang pahayag sa Instagram, kinilala niya ang papel na ginagampanan ng mga nangangalaga sa nasabing lugar na nagsisikap sa konserbasyon para maprotektahan ang ecosystem. Nag-aalala din ang Hollywood superstar dahil sa posibleng panganib na dulot ng land grabbing at mga iligal na aktibidad tulad ng pagmimina at pagpuputol ng puno, lalo na kapag tuluyang kinansela ng Environment Department ang kasunduang protektahan ito. Nananawagan rin si DiCaprio kay Pangulong Bongbong Marcos na bigyang pansin ang nangyayari sa Masungi. Samantala, agad namang naglabas ang official statement ng DENR at sinabing pinapahalagahan nila ang mga pahayag ng mga kilalang personalidad na eksperto sa pagprotekta ng kalikasan. Pero sinabi rin ng ahensya na ang lahat ay sakop ng batas. Ayon sa DENR, pagmamay-ari ng bawat Pilipino ang lupang kinatatayuan ng Masungi Geo-Reserve Foundation, maging ang operasyon ng mga resort na naniningil sa publiko. Kasalukuyang may joint venture agreement at supplemental agreement sa Masungi para maisagawa ang mga government housing projects. Anila, isa sa mga lumagda rito ay ang mga may-ari ng Masungi na nangangahulugang sumasang-ayon raw ito sa kasunduan. Patuloy naman ang investigasyon dito ng DENR. Sa aming pagbabalik, singer-composer OPM artist na si Maki nasa Billboard Philippines Hot 100 at Top Philippines Song Chart, kantang Dilaw, Patok. At Miss International 2023, Andrea Rubio, nasa Pilipinas na para sa Binibining Pilipinas 2024 sa linggo. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Si singer-composer at OPM artist na si Maki sa Billboard Philippines Hot 100 at Top Philippines Song Chart dahil sa kanyang patok na kantang Dilaw. At Miss International 2023 Andrea Rubio nasa Pilipinas na para sa Binibining Pilipinas Coronation Night sa linggo. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Familiar ba sa inyo ang kantang yan? Lalo na sa TikTok at FB Reels, habang pinapakita ang mga eme-emeng love stories. Well, number 1 ngayon sa Billboard Philippines Hot 100, maging sa Top Philippine Song Chart ang kantang Dilaw ng singer-songwriter na si Maki. Kitang-kita na nangunguna ngayon ang OPM. Labis-labis naman ang pasasalamat ng OPM singer sa kanyang mga taga-suporta at tagahanga. Habang pasok rin sa nasabing chart ang 4 na kanta ng Nation's girl group na BINI, kabilang ang Salamin Salamin, Pantropiko, Carrera, Lagi at Palagi ni TJ Monterde. Congratulations! Samantala, dumating na sa bansa si Miss International 2023 Andrea Rubio.
Sa kanyang pagdating nitong Miyerkules, July 3, mainit na sinalubong si Andrea ng Pinay Beauty Queens tulad ni na 2013 Miss International Bea Rose Santiago, Miss International 2023 third runner-up Nicole Borromeo at reigning Binibining Pilipinas International Angelica Lopez. Sa isang welcome event, nabanggit ng International Beauty Queen na nais niyang matikman ang ilang pagkaing Pinoy. Magsisilbing special guest si Andrea sa Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas sa darating na linggo, July 7 sa Araneta Coliseum. Sino kaya ang susunod na tatanghaling Binibining Pilipinas 2024 na magre-representa sa Pilipinas sa Miss International stage? Abangan! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang business magnate na si Richard Branson. Sabi niya, lahat ng naging tulong ng health workers noong kasagsagan ng krisis ng COVID-19 sa buong mundo ay patuloy na nananatiling may halaga. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!